Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng President Marcos State of the Nation Address 2025 o SONA 2025 na gaganapin sa Lunes, bukas, July 28. So idadao sa darating na July 28, 2025 ang ika-4th SONA ng ating Pangulong Marcos at according sa ating Pangulo ay handang-handa na siya sa kanyang SONA 2025 at kanyang pangunahin na tutukuyin din ay ang social services and economy. So yan yung mga pangunahin na i-address ng ating Pangulo, yung ating ekonomiya at yung social services yan na ngayon darating na SONA, at ito ay sisimplify lamang dahil nga sa nangyaring kalamidad na malawak ang pagbaha at nagsasuffer pa yung iba natin mga kababayan dito sa gaganapin SONA. Sa loob ng 3 taon na pamamahala ng ating Pangulong Marcos o administrasyong ito ay sa ating pagtingin, ang analisasyon ay pinag-ibayon niya yung ating ekonomiya, social services, at iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaan o mga ahensya ng pamahalaan. Gaya ng sa pabahay, infrastructure, pagpaunlad ng agrikultura, at itong serbisyo ng kadiwa ng Pangulo na nakatulong mula doon sa nangyayaring inflation at pag-abot doon sa ating mga kababayan na mga kapusang kita o nasa laylayan ng lipunan para sila ay maka-afford ng mababang bilihin ng ating mga pang-araw-araw na kakainin. So itong kanyang kadiwa ng Pangulo ay isang magandang programa niya for the social services ayuda para doon sa ating mga kababayan na mababa yung kanilang kinikita. So sa usapin ng peace and order ay naging holistic approach. Ito mula pagsupil sa droga kung saan naiwasan yung nasawi sa hakbangin ng pamahalaan. So ang issue ng inequality sa bansa ay dapat napagpunan upang walang Pilipinong naagrabyado mula sa pang-abuso sa pamahalaan at mamamayan. Dapat strictly ay masunod ang legal o batas in peace and order at pagbibigay ng hustisya. So yan yung dun sa peace and order, so naging holistic na approach naman. So naging hindi ganun ka-rigid yung pag-employ ng force. So sa holistic approach, na iwasan yung marami nasasawi, particular doon sa droga. So nare-resolve o na susupil yung kriminalidad from droga at iba't ibang krimen without killing na ganun karami ang nangyayari. So, ngayon ay pagtutuunan pa rin ng ating Pangulong Marcos yung issue ng inequality sa hustisya. Yeah, from the enforcement doon sa ating justice o yung sa proseso ng batas para totally nasasandalan natin yung pamahalaan at naiwasan na yung ating pamahalaan ay magkaroon ng hakbangin from the state force in suppressing criminality na umaabuso o naging hindi patas yung pamamalakad na mayroong naagrabyado at yung old talks na napapaboran palagi ay yung may pera, mayaman,
yung mahirap sila palagi nabibiktima ng injustices. So yung mayaman ay nakalulusot sa kanilang mga krimen at yung ating pamahalaan, yung ibang pang-abuso palagi nakaka-agrabyado. So sana walang ganun naman. Ma-address ng Pangulo yan na naiwasan yung pang-abuso mula sa pamahalaan at mamamayan, at kung mayroong nabiktima na nare-resolve. So yung inequality na to resolve the kung ikaw ay nabiktima ng krimen ay mare-resolve at hindi tuluyan na ikaw ay maagrabyado na nagawa ka ng krimen. So hindi na parang hindi na re-resolve ika nga yung mga nabiktima. So dapat ma-address yun na kung mayroon na biktima, ma-re-resolve, mabibigyan ng justisya. At hindi lamang yun, syempre from the hakbangin o yung pagserbisyo ng gobyerno, hindi sila nang-aabuso at naiwasan yung pang-abuso at yung mga mamamayan ay hindi na naiwasan yung inequality na may pang-abuso yung mga may nakalalamang sila sa kapwa in usapin ng justisya. So in facing insurgency naman ay may mga hinaing yung ating mga ilang mga kabayan, aktivista, mga organisasyon sa mga nangyayaring doon sa insurgency ay mayroong naaresto na mga gawa-gawang kaso at mga disappearances. Mayroon din mga EDK na mga civilian or mga aktivista na dinadawit sila doon sa doon sa insurgency na binibilang sila doon sa mga hostile o doon sa mga armado na sila ay kaisa roon at nalalagyan ng gawa-gawang kaso, yung iba na disappearances, etc. na sila ay kaisa roon. So yun yung ilan ng mga dapat ay pagtuunan din ng ating Pangulong Marcos in facing insurgency. Maiwasan yung inequality na may mga civilian, lalong-lalo na walang hindi sila mga aktivista, hindi sila political activists or hindi sila mga organisasyon na nagsusulong ng mga para sa kabutihan ng lipunan at mga pagsasaboy sa pamahalaan o mga pangkaraniwan tao ay nadadawit na makasuhan, nilink doon sa insurgency o doon sa mga rebelde, at yung iba napapaslang, yung iba ay trump up charges. Yan. At maging yung mga yung mga sinasabing mga political activists or etc., maging environmental activists pa nga ay nasasamba ng kaso na sila ay naaresto ng walang nagkakaroon ng trump up charges, mga ganon. So ang pinakamasama yung sana yung ating pamahalaan i-address natin Pangulong Marcos yung insurgency na yan na from the NTF-ELCAC ito ay mga pairal ng mahusay na pagharap sa insurgency. Even though yung NTF-ELCAC kaya ang layunin nito ay mawala yung insurgency na yan, but in doing that, hindi dapat ito maiwasan yung mapang-abuso makbangin, lalong-lalo na yung civilian, red tagging, yung trump up charges, disappearances, yung mga usual na nangyayari sa insurgency problem. So dapat sana i-address ng Pangulo na yung mga ganyan ay strictly maiwasan at magkaroon ng strict legal abiding human rights, IHL at batas in acting rebels. Sila ay pasukuin man or sila ay daanin sa pagsuppress sa kanila. In suppressing din dapat ito ay parehas na sila sinusupil yung mga armado, di ba? At hindi nagkakaroon ng mga trump charges, kung sino-sino dadawin at kung sino yun ay. So sana maiwasan yun. Madres ng Pangulo yung mga ganong klase na nagiging problema in that kind of facing insurgency. So nagkaguluhan yan kapag ganoon, kawawa naman yung mabibiktima ng mamamayan na wala kinalaman dyan, di ba? Nadadawit ka. Yung ikaw ay nagsasabuhay sa pamahalaan, nadadawit ka doon sa mga ganoon. Yung mga nasa karapatan na yan, nasa boses, nadadawit sa ganoon, di ba? Na mga nare-red tag, na
sila ay pag yung mga iba ay na-arresto ng walang ginagawa ng traffic charge. Pinakamasama na IGK. Kaya dapat sana yung Pangulo, yung mga hindi dapat magkaroon ng mga ganong klase ng mga pangyayari in his strict directive and order and paggabay din sa kanya pamamahala sa ating enforcement ng AFP, PNP na maiwasan yung ganong klase ng mga mapang-abusong hakbangin against in suppressing insurgents. Diba? Walang mamamayan na nadadawit. Even activists na hindi naman sila kaisa doon sa armado, nadadawit sila. So doon naman sa pagharap ng BRM ay sa Mindanao ay naging mahusay naman yung ating administrasyon na patuloy itong yung kanilang peace deal with the MLF ay umaayos at also with the MNLF. So nagkakaroon ng magandang linaw yung ating insurgency sa Mindanao from the Muslim sa Mindanao. So mahusay naman yung pagharap ng ating administrasyon diyan, naging patuloy from the nakaraan, naging patuloy yung BRMM with the MILF. So sana pag-ibayuhin pa ng ating Pangulo yan para tuloy-tuloy na yung na-resolve na yung insurgency through that BRM implementation. At ayun nga sa kabila nito ay yun namang NTFL kahit patuloy siyang naharap sa insurgency. Sana ito ay makontrol ng NTFL from sa ating Pangulo, madirektibahan yung NTF at syempre yung lahat ng enforcement. Pero hindi may mapangalagaan ito na maiwasan noong mga ating enforcement yung paglabag sa karapatan ng tao. IHL at suppress according to law, according to IHL and human rights, walang nadadamay na civilian. So bilang yung NTF na siyang nangangalaga diyan in facing insurgency kung paano harapin niya ng ating AFP in their civilian mode ay dapat sila yung pangunahin na maharap with the enforcement. Dapat kanyang magabayan yung mga enforcement na hindi aabuso diyan sa pagharap sa insurgency. Di ba? So, may iwasan para at yung retagging, etc. Para naging mainit. Lalo na nung mga nakaraan, yung NTF, sa pumumuno ng ibang nakalagay dyan na mayroong mga retagging ay pinagbawal na nga ngayon yan. At ibang mga hakbangin na sana yung NTF ay maging mahusay sa pagharap at hindi nakakaroon ng kaguluhan from kung ano-anong mga nangyayari. Di ba? So, suppressing good, legal. Kasi kung madadaan ng ating pamahalaan sa pagsupil ng mapang-abuso, magkakagulo yan, di ba? Lalo na civilian yung binabanatan nyo, di ba? So, sa madaling salita, generally, ay may pag-usad ang development at kapayapaan at mga ahensya ng pamahalaan sa mga civilization. Kumbaga man sa Administrasyong Marcos, so, nag-elevate naman, may development tayo sa ating sa administrasyong ito from the 3 years na kanyang pamamahala na yung bawat mga ahensya at kanyang perspective na mapag-ibayo sa ating bansa ay kanyang nagagawa naman. So, yun. So bukas i-address niya lahat yung kanyang naging usad ng kanyang plataforma at pamamahala niya from the all agency. Diba? So, yun. Na kanyang ginawa. At patuloy niyang gagawin hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino at yung kanyang sinabi, kagaya sa ekonomiya natin, aabutin niya yung pinakamataas na above average na middle income. So tayo ngayon nasa lower middle income. So ngayon yung lower middle income almost halos abutin na nito yung standard pero hindi pa. Dapat middle para mabot natin yung standard na pamumuhay na yun. Sinasabi 26,300 salary na mga empleyado. So dapat sana under his administration bago matapos yan umabot ng 26,300
almost yung mga salary in the middle, lahat ng mga empleyado. So sana ganon, or else mataas pa ron. So yun ay middle income na umaabot sa standard. So sana hindi, kahit pa hindi mo, kung hindi pa siya aabot sa middle yun. Kasi ang perspective ng ating Pangulo, abutin yung above middle. Tatlo kasi yung klase yan, lower, middle, at saka upper. So sana yung above yun sa upper. Gusto niya abutin yun. Kaya lang yung kwentada nun sa pangkalahatan. So sana yung particular, mismo sasahurin ng tao, yung kinikita nila, talagang aabutin yung above. Kaya lang medyo talagang mataas yun. So ngayon, kung pagsasama-sama ay maaaring abutin. Pero sana ang pagtuunan ng Pangulong Marcos nga ay yung standard salary to full employment. Para kasi ganun din naman yung aabot, yung itataas noon kapag kanyang gustong maabot yung above middle income. 'Di ba? Aside from pangkalahatan, yung mismong mga sinasahod ng mga tao. Kasi kung itataas mo yung ekonomiya, magtataas ka ng employment, magtataas ka rin ng sahod. Or else, patataasin mo yung kita ng mga negosyo. So, hindi naman madadala yun sa pamamagitan ng inflation. Hindi kasali yun eh. So, kailangan sa maayos na trade. So, ngayon, kaya dapat, from that, doon sa perspective natin Pangulo, abutin niya yung mataas na trabaho at saka yung standard na salary. Maabot niya yun kasi kung kanya perspective na mabot yung above na middle income. So, yun. So, sana maabot at dalangin natin yan, gabay siya ng Pangulong Marcos. Gabay ng Panginoon Diyos sa Pangulong Marcos, administrasyon, yung buong pamahalaan na mapag-boost yung economy. I-address niya bukas yun. So, sana ay yung kalisabay nun in attaining that perspective of economy ay yung karapatang pantao ay kanya patuloy na may address yan na sa ating bansa. So ngayon, yung sa usapin naman ng climate change action ng pamahalaan ay maraming dapat pa itong gawin. So sana pag-ibayuhin pa ng ating pamahalaan yung climate action dahil nga kagaya ngayon nangyaring maraming pagkabaha. So lang to, hindi pa ganong kalakas yung mga bagyo na yan. So puro mga tropical pa lang yan, hindi pa yung mga severe storm para gumawa ng marami sa bansa. So ngayon ay yung ibang nakikita nila yung mga floodway project o yung mga ginagawang flood control ay mukhang kulang. So ngayon ang tinitingnan na korupsyon, maraming mga korupsyon sa infrastructure from particular floodway o flood control project. At parang nung mga nakaraan ay binawasan yung budget ng flood control ng ating administrasyon, itong budget ngayon. So ngayon yung naging resulta. So kung nagkulang yung pagpupuno ng mga flood control, yan ang mangyayari talaga. So kaya sa susunod na taon, dito sa ating budget na susunod at gagawing proyekto, i-check ng ating Pangulong Marcos yung flood control project na mapulpil yung talagang dapat gawin sa iba't ibang mga binaha. Metro Manila, Luzon, di ba? Pati yung ibang na tumataas yung baha, yung dapat na gawin, di ba? Aside from infrastructure na magagawa mo yung kalsada, tulay, iba't ibang mga struktura na nagpapaunlad sa ating bansa. But definitely itong mga ginagawang ito ay mababaliwala. Masisira lamang ng mga sakuna kung wala tayong gagawin mga paglaban sa climate change. So parang mitigation or lagi tayong umaangkop na tayo doon sa ganon. So kung aangkopan natin yan, so yung ating infrastructure na ginagawa na pag-unlad ay maaaring masira lamang yan with sa mga bagyo. Kung hindi tayo gagawa ng mga infrastructure na mismong ay naharap ay yung bagyo, kagaya ng flood control, etc. O mga proyekto na dapat ay maharap yun. So, parang kung ako hindi nagkakamali, parang ganun yata ang nangyari. Dito sa nakaraan, parang yung budget ay nabawasan doon sa iba't ibang mga proyektong flood control.
At sinasabi yung iba meron daw mga korupsyon sa infra, particular yung blood control. So sana ay pag-ibayuhin, i-address ng ating Pangulong Marcos at i-analyze ng mabuti yung nangyari dito sa ating nangyari ngayon na napakahina yung bagyo. Signal number 1 pero bumaba ang tao. So yung iba may malakas yung parang ito. Medyo umabot yata sa signal number 4 yung yung sila. Pero yung iba signal number 1 lang. Dito sa bandang upper ng ating Luzon, yung itong Emong, para may nakita ko signal number 4 yata sa ilang lugar. But definitely, yung habagat at saka yung ilang bagyo mahina. Pero malakas yung bagyo, di ba? Marami yung binaha. Matataas yung iba, di ba? So yun yung naging problema. So kung ganoon, mukhang yung kailangan lang doon yung blood control, di ba siguro para maayos yun. At iba't iba pang mga pagharap sa climate change. So usually talagang climate change ang hinaharap na natin. Nagdudulot nga ng malalakas na bagyo, pagbaha, pagguho. So dapat haharapin na natin yung mga maaaring epekto sa ating bansa in every place, in every town, kung ito ay ganong naapektuhan ng mga ganyan. So kung every town is may ganon, lalagyan mo ng flood control yan. Lalagyan mo ng mga kung ano ang gagawin mo sa mga kabundukan yan para hindi nagkakaroon ng landslide dyan. So dapat yan ay patuloy na ginagawang proyekto facing insurgency. Kasi may mga lugar na maaaring gumuho na o tingin nila maaaring dapat hanggat hindi nagkakaroon ng malalakas na bagyo, we are restoring doon anong gagawin natin doon. Or mga flood control project in every provinces or maging syudad para hindi nagkakabaha, particular yan baha nakakaabala yan at anong makasisira sa ating mga infrastructure, ating kabiasnan ng mga bagyo lalo na malakas, di ba? So kaya dapat ay pagtuunan ng pansin yan yung climate change na yan because sumisira ng ating kabiasnan yun, ng ating kabuhayan. Kaya hindi po pwedeng di harapin. Tayo, ilang bagyo yung hinaharap natin pang taon. Kaya dapat, kung 20 bagyo yan, malakas o hindi, dapat hindi lamang sa climate change tayo nag-mitigate. Matagal na tayo nag-mitigate sa pagharap ng bagyo kasi nga yung ating bansa bagyuhin. Di ba? Dapat matagal na natin ginagawa yan. Noong panahon ni Pangulong Senior Marcos, yung floodway project niya doon sa Manggahan, maganda yun. Okay yun di ba? Yung nga binabatikos pa nga doon. Pero in the long run, yung nagkaroon ng climate change, lalong magandang yun, ang floodway na yun ay naging isang mahusay na daluyan ng mga baha. Di ba? At pag-ibayo pa nakagayan. Hanggang ngayon, dapat yung sumunod sa kanya na mga pangulo from that floodway project, dapat kasi nga 20 kung bagyo o 20 bagyo bumaba na sa bansa Kaya dapat yun ay pinagpatuloy yung pagtutuloy ng mga ganun, lalo ngayon, nagka-climate change, lumalakas lalo siya. So, di ba? So, parang napahanda pa noon. Kung napaaga siya noon, sa ganung kalaking floodway project, ay sa Manggahan, kung nakikita ng mga ilan nakakapunta ng Metro Manila, di ba? Napakalaki noon. Pero napupuno pa ng tubig yun kapag malakas yung bagyo. Sa Marikina. Yung Marikina lumulubog pa kahit meron di ba? Ng mga nakaraan. Dahil nga may climate change na. Pero noon, hindi naman yata masyadong napalulubog kaya binabatikos nila yun noon kung napaga yun. Pero ngayon, gamit na gamit siya dahil sa yung Marikina itong ating ilang dekada, lubog siya ngayon doon sa ay kaya nga nilagay yun noon dahil nga sa yung bansa na yung Metro Manila talagang tumataas yung baha doon. At sa iba't ibang lugar dapat ganun din. So yun at ang human rights promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatan ng pananaw. At sa isyong ito ng SONA 2025 ng ating Pangulong Marcos ay ating sinusuportahan ito at may ma-address. May address ng ating Pangulong Marcos sa mga dapat itong tugunin at patuloy nitong pag-iibayo sa mga serbisyo ng pamahalaan, particular sa kanyang mga programang ipinangako. So, yun.
So tayo ay sinusuporta natin yung ating Administrasyon Marcos sa kanyang pamamahala at tayo ay patuloy tayo nasa boses sa ating pamahalaan. Anumang administrasyon niya nung pagpapairal ng karapatang pantao. Dahil kung saan ay yung karapatang pantao ay hindi sa panahon ngayon ito ay mayroong inequality pa rin. Hindi maintain, kundi ibubus pa natin para marating yung pagpapairal ng karapatang pantao. Dahil marami pa namumuhay hindi ayon sa karapatan. At makikita pa natin doon sa ating minimum wage. So, dahil yung standard kailangan doon So, ngayon ay yan ay dapat, kung tutuusin, yan ay i-maintain natin ang human rights na makamit natin o na mamuhay according to the human. But we need na pag-iba yun para maabot pa nga. Kasi hindi pa nga natin naabot yung talagang pamuhay according to human rights. Ang pamumuhay lamang ng according to human rights at above doon ay yung mga sumasahod ng above middle income at yung mga mayaman na may malalaking sahod. So, sila ay above human rights ang kanilang kinakabuhay dahil nasa may matataas silang sahod at may magandang kita sa mga negosyo. So, yun yung nakapamumuhay. But below with that, yung bulk nung below yung middle na middle income, hindi pa rin according to human rights yung kanilang kinakabuhay. But definitely, nakapamumuhay sila. Hindi naman yung tuturing na mahirap, but wala pa rin sa standard siya ng according to human rights, di ba? Kapag tinignan mo yung standard sa human rights, di ba? So, kaya dapat sana ay maabot ng ating Pangulong Marcos yan. So, everybody live good. Yan. So, yan. So, ngayon, ating boses din ang ang ating boses sa ating Pangulong Marcos ay ang patuloy nitong i-address ang pagpapatubad at pag-ibayo ng karapatang pantao at marating ang standard na pamumuhay ng mga Pilipino o accord sa human rights. Dapat lahat ng Pilipino sa termino niya ay makapumuhay sa karapatang pantao. Basically, may trabaho, bahay, lupa at iba't ibang serbisyo na dapat tamasahin na siniservisyo ng ating pamahalaan, di ba? So, dapat ay sana, doon sa perspective ng ating Pangulo, ay makapamuhay ayon sa karapatan yung ating mga mamamayan. So, at least, kahit pa paano, 90%, magot niya yung from the standard salary to full employment. So, maabot niya yung ganon na dapat makapagtrabaho ng mga Pilipino. At, pero kung tutuusin, dapat sana full employment. Lahat mabigyan ng trabaho at according to standard. So, lahat, kahit nga ikaw ay bata ka, pwede ka pang mabigyan ng trabaho, but definitely, siyempre, hindi naman lahat mabibigyan ng trabaho. Mayroon nga, walang regular, walang regular na trabaho yung mga tao, at yung ibang ay contractualization pa na pinalalaban ng ilang mga gawa na ma-regular, diba, sa trabaho. Isa pang usapin sa trabaho yan, yung contractualization. Yan. So, kaya sana yung ating boses sa Pangulong Marcos bilang nagsusulong ng karapatang pantao at nagkasang boses ay kanyang pag-ibayuhin yung karapatang pantao para marating niya yung talagang pamumuhay na accord to that, hindi lang yung above na middle income at mayayaman na nakapamumuhay ng mataas pa dyan, kundi siyempre lahat, everybody, lahat ay makapamuhay dyan na accord to human rights, di ba? So, yun. At yan ay ma-maintain natin sa patuloy na pamumuhay. Yung karapatang pantao, ayan to the above pa na maaaring maabot na ekonomiya natin sa pamumuhay natin na tayo ay above pa doon sa karapatang pantao na dapat natin naman. Kagaya ng ibang bansa na above pa doon sa karapatan, yung above sa karapatan ng kanilang kinabubuhay. Pwede sila yung nakapag-hire, yung minimum wage nila mataas. Pag umahir sila ng Pilipino, mataas yung sahod natin doon. Kahit yung domestic helper natin doon, napapasweldo nila ng maganda. Diba? So ngayon, ating boses din ang pagpapairal ng patas na hustisya sa bansa upang ang lahat ay mabuhay ng walang maagrabyado mula sa pagkamit ng karapatang pantao. Naway marisolba ng Pangulo
na maiwasan at mawala ang mga mapang-abusong makbangin ng nasa pamahalang particular disenforcement. Yan. So sana i-address din ng Pangulo yung ating fair justice na ito ay hindi lamang basta mayroong sinasabi na tayo ay mayroon pa tayong umiiral na hustisya, but it must be fair, di ba? It must be fair. Kaya nga may korte nga tayo, but it should be fair, no? Mayroon hindi nagiging mayroon pa rin nangyayari na hindi patas yung ating from the enforcement to the court. Yung mga nabibiktima, yung nga merong nabibiktima ng mga mapang-abuso sa pamahalaan, at mayroong mga tao na halimbawa nabiktima, hindi nabibigyan ng hustisya, ibang nabibiktima. Yan, mula doon sa mamamayan at mapang-abuso sa ating mapang-abusong mamamayan, mapang-abuso sa pamahalaan. Yan. Or ano man nangyari na mga nagkaroon ng gumawa ng krimen, yung civilian, doon sa kapwa civilian, may impluwensya, mayaman yung gumawa ng krimen. So, nangyari, kapag nagreklamo, hindi nabibigyan ng hustisya. Kasi nang ibabaw yung mga may influence, may pera. Usual, matagal nang usapin yan sa ating bansa, na sana yan ay patuloy na pakita ng Pangulong Marcos ang prosyento doon sa kanyang zona, yung equality of justice sa ating bansa. Lalo kataas ng prosyento ng nabibigyan ng hustisya yung mga taong mga naagrabyado. Ngayon, doon sa nakikita natin na mayroong ginawa doon sa nakaraang administrasyon, so I hope ito ay mayroong nagpapayal ng patas ng hustisya yung ating pamahalaan through that. At iba't iba pa mga nangyayari sa ating bansa. Yan, maging doon din sa insurgency at iba't ibang mga pangkaraniwan na nangyayari sa ating lipunan, na mga nabibiktima ng mga kriminalidad na sumisigaw ng hustisya sa pamahalaan ay naagrabyado just because lamang yung mayaman at may influence, may kakilala sa gobyerno, so nawawala yung reklamo mo, whitewash ka na, di ba? Ganon. Or else hindi na yung kaso mo nababaliwala. Or else wala namang ginagawang masama, tinataram up charges, ginagawa ng gawa-gawang krimen, di ba? Tinatamnan, set up, ayun, nakukulong, di ba? So, kawawa kung gano'n. So, dapat doon pa lamang ay napapahigting ng ating Pangulo yung naiwasan yung from the pamahalaan ay yung mapang-abuso na naiwasan na sila ay yung gano'ng karami yung mga mapang-abuso, halimbawa pulis, wala sa enforcement, or mga politiko na dapat nabibigyan ng napapanagot doon sa kanilang mga ginagawang mga mapang-abuso ng mangin, di ba? So, yun, dapat na yun yung fair justice. So, dapat na nagagawa ng ating pamahalaan yun. So, sa ngayon yata ay umuusad na napapanagot yung mga mapang-abusong mga kapulisan. Maging sa pangaraniwang mamamayan na kung ito ay gumagawa ng krimen, napapanagot sila at sila ay na bibigyan ng hustisya yung mga biktima nila sa mga ganung mga bagay. Yan. So, dapat walang palakasan at kinikilingan ng mayaman o mahirap o may influence o wala, o may influence man o wala ang ating pamahalaan in serving justice mula policing and court process. Yan. Sana walang palakasan, kinikilingan yung ating pamahalaan na may influence, mahirap, mayaman, yan. Fair justice. So, yun, pagka doon pa lamang sa enforcement, ang dami na nabibiktima ng mga ating mga nasa enforcement, or yung kapwa na yung pares na civilian na may influence, di ba? So, dapat yan ay napapanagot yung mga kung sino gumawa ng krimen, di ba? So, upang mapairal ng patas ng hustisya, dapat mabibigyan ng hustisya ang mga nabibiktima at maiwasan ang maabuso ng mga abuso sa pamahalaan at may influence at may pera na mamamayan. So, diba? Yung mga old stories, yan, tingnan ng ating pamahalaan, pakita at i-analyze niya na
o ganito yung porsyento ng hustisya sa ating bansa. Kaya gusto na ganun. Pag-ibayo natin na kung mayroong gumawa ng krimen, sa gobyerno man yan, sa civilian man yan, mayaman, mahirap, etc. Mananagot. Diba? So ngayon, ang boses na pag-usayin ang kapabilidad. So ating boses din na pag-usayin yung kapabilidad ng ating enforcement upang ito ay maging mahusay sa pag-enforce ng batas mula sa investigation, operations at buong servisyo nito. Maliban dito ay ang kanilang pakikinubuyang umuhay at benepisyo, etc. Yan. So pag-ibayo, hindi lang ating Maulong Marcos yung pag-usayin yung ating enforcement sa kanilang pag-after ng kriminalidad o pagpapaira ng peace and order. Yan, yung kanilang mga operation, yung kanilang investigation, pag-resolve ng krimen, dapat mahusay sa investigasyon ng pulis. Mayroong mahusay ng mga gamitan para ma-resolve nila. Hindi puro haka-haka ng mga kutob nila yung dala-dala nila, di ba? So it should be based on the facts para ma-resolve yung mga krimen. Dahil kung at hindi sila nakagagawa ng mga pang-abusong bangin, kung ang dala-dala nila ay haka-haka o opinion na mga hinala, tapos ay mali. So nakagawa na sila ng hindi maganda sa tao, pero hinala lang yung kanilang dala-dala. Hindi nagbase doon sa katotohanan, di ba? Hanggang sa aabusuhin na lang yung tao para ang atwiranan nila yung kanilang kapalpakan at kamalian, di ba? So kaya dapat ay pag-usayin yung ating yung kung ano mga kailangan mga pag-aaral, equipment ibigay sa ating pulis para maging mahusay silang investigador at panuntunan kung paano yung investigation at operasyon kung meron silang area o hulihin. Yan, at yung mga panuntunan. At syempre yung karapatan ay hindi dapat malalabag in enforcement. Yan nga, di ba? So ngayon, ayan, kaya dapat mapag-ibayo sa pangkalahatan yung karapatan, hindi lamang sa pamumuhay, na ikaw yung mga pamumuhay na kayo sa karapatan. Maging, syempre, yung sa hustisya, yung karapatan natin, lahat naman, ay hindi tayo naagrabayado sa karapatan, kundi protektado ng ating pamahalaan yung ating karapatan na hindi ka basta yung ating pamahalaan ay hindi basta magagawa ng mga hakbangin na lalabag sa karapatan mo in suppressing criminality, di ba? Yun. Dapat ay kanila palaging pinoprotektahan yung innocence ng isang tao from the human rights. Yan. Hanggang sa litisin siya at patunayan sa korte na siya talaga ay may sala. So yun. Lalo na halimbawa yun. Paano aside from halimbawa mayroong talagang aksyon na nangyayari, may karapatan pa rin yun. Yung ano ba yung aksyon na gagawin ng pulis laban doon sa mga lumalaban sa kanila. Depende ano yung paglaban na gagawin, di ba? Kung ang assault sa iyo ng civilian, sinunto ka, gugulpihin mo ng todo. So, dapat marunong kang mag-suppress ng ganun para hindi dumating ng presinto yon ay gulay, di ba? Or else, halimbawa, paano lalaban sa iyo yun? Kung magamit ng patalim, etc. Yun. Kung paano mo sila isusuppress na hindi naayon sa tamalan ng force o paggamit ng pwersa ng pamahalaan in suppressing criminality. Any na kanilang status ng mga yan. Diba? Yan. So, lalo na kung paano sila, halimbawa, kung paano nasusupilin, maging mayroong mga iba't ibang status ng tao. Bata, matanda, babae, lalaki, PWD, may total na kapansanan sa pag-iisip na nakagagawa ng hindi mabuti, kanilang dapat ay mahusay ng lalapatan ng enforcement at karapatan ng bawat isa through that.
At dapat ay maigting. So, dapat ay maigting na patas na mabantayan ito ng ating Pangulo at gumawa ng programa para mabantayan ito na masusumbungan ng mga tao mula sa pag-ibayo ng 888, 911 at iba't ibang programa like may assistance ang palasyo sa mga mabibiktima ng inequality of justice. So ngayon kung mayroong inequality of justice, so paano mai-assist ng pamahalaan yan? So una-una, mayroong abusong pulis, meron tayong 888. Aside from that, iba pang mga programa, ay tingin mo na, whitewash ka na doon sa reklamo mo, hindi na na-actionan. So meron pang iba pang mananagitan aside from 888. Kasi yung 888, action. So ngayon ay, nagpunta ka ng isang ahensya, yung reklamo mo parang natatabunan, hindi ka na-actionan. Parang binabaliwala. So walang na-action. So ngayon, dapat mayroong assistant para lapitan yung ating mga nagreklamo para matulungan na mabigyan ng hustisya yung ating mga mamamayan na nawa-whitewash yung reklamo. Binaliwala na yung reklamo. Wala na yan, ganyan, di ba? Pero hindi nang nabigyan ng hustisya. So yung pamahalaan dapat mayroong assistance doon para mabigyan ng fair justice, di ba? At mabantayan yung pagpapayar ng fair justice sa lahat ng istasyon ng pulis o from the enforcement, ano ba yung status ng mga reklamo dyan, nag-a-action ng ba, mga ganun. Yan, for all, di ba? So, aside from iba't ibang mga servisyo ng pamahalaan para makatulong dyan. So, naway ang maliwanagan at gabayan ng ating Panginoon Jesucristo at Banal na Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria, ang ating Pangulo at buong pamahalaan na makapaglingkod ito ng mabuti at matuwid at patas ng justisya at mapairal at nagpapairal ng karapatang pantao. Sana maliwanagan at magabayan yung ating pamahalaan sa kanyang pamamahala na ito, yung mga pag-ibayo ng kanyang pamamahala, magawa niya, mapaunlad niya Pilipinas, mabigyan ng justisya, karapatan niya, fair na pamamahalaan niya yung magabayan ng ating Pangulo at iligtas siya sa anumang uri ng kapahamakan sa kanyang pamamahala at siyempre yung ating government in good governance. Sa pagpapairal ng good governance yan. Na maligtas sila anumang uri ng kapahamakan yan. Kung sila ay umaabuso, so siyempre that government itself sila ay ma-resolve yung mga umaabuso sa kanilang hanay. At siyempre, ang Panginoon Diyos ay gumabay para itong mapang-abusong ito ay kanyang maituwid ng ating banal na Panginoon. So maliwanagan ni Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at Banal na Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at Mother Mary ang bansang ito. At mula sa pamahalaan at mamayang Pilipino, yung pamahalaan, pamahalaan ng mabuti, matuwid, tugin ninyong karapatang pantao. Yan. Iwasan yung pang-abuso, korupsyon, at pang-api ng magamit ang pamahalaan sa pang-api o inequality laban sa mamamayan. At yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, pang-abuso, inequality, suportahan yung pamahalaan sa human rights, pagpapaulad ng ekonomiya, good governance, yan, fair justice, yan. Suportahan sa pagpapaulad ng karapatang pantao. Sa ganyan, makapumuhay tayo ng maunlad ayon sa karapatang pantao, mapayapa. So, higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lumo sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, tayo mga from the Christian at iba't ibang mga nananampalataya, makapag-practice kayo ng inyong pananampalataya na maunlad, magaan, at walang gumagawa ng hindi mabuti sa inyong buhay. Individual man, grupo man niya. So muli ay magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuas naman ang Human Rights Promotion sa linggo ito ng hinggil sa karapatan ng tao ng daraos na sona ng ating Pangulong Marcos. Good luck sa ating Pangulong Marcos bukas. Gabayan siya ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at makapag-deliver o makapag-speech siya sa sona ng magandang panahon. At ang lahat ay makapanood sa kanya at yung mga bayan-bayan na mga nasalanta ng bagyo sana ay ito ay ang Panginoon Diyos ay makagawa ng himala at sila ay maka-cope up na sa kanilang pamumuhay
mula bukas at mga araw na ito. Yan. So muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.